Mga kababayan, ang sinasabing dahilan kung bakit gustong magkaroon ng charter change ng ating Senado dahil daw sa economic provision na 4060 na yun ang dahilan kung bakit walang pumapasok na investment dito sa ating bansa. Hindi po totoo yun dahil yung economic provision na yun na 60-40 ay na alam ko na amyendahan na. Dahil kung ang investment ay magtayo ng halimbawa ay factory dito sa Pilipinas, iyan ay nabuksan na para maging 100% ownership sa dayuhan. Pati yung mga mining industry, 100% dayuhan yan. Ang alam ko, hindi naman ako abogado, pero ayon sa aking pagkakatanda noon, ang hindi lamang binuksan ay yung media. Kasi paano kung bubuksan niya ng 100%? Halimbawa, China, nagtayo ng media dito, ang People's media ng komunistang China. Lahat ng magkaroon ng mga balita pabor sa China dito. At saka yung edukasyon. Hindi rin pinayagan na 100% dahil paano kung ang China ay nagtayo ng university dito, edi yung mga nag-aaral doon pwede na nilang i-indoctrinate ng kanilang kung ano man ang gusto nilang ituro sa mga bata. Yan. Media, yung telecommunication, hindi rin pwede yun. Pati nga yung mga electrification, yung mga mga mahalagang bagay. Paano kung kasi pwede tayong sabotahin. Kung halimbawa ang ating electricity ay pag-ari 100% ng dayuhan. Kung gusto nilang isara nila, di wala. Yun. Pero yung mga manufacturing, 100% na yan. Yung mga iba pang serbisyo, transport, pwede na amyendahan na yan So hindi yan yung 60-40 provision kasi yan, hindi na kailangang magtsatsa kasi meron yung phrase na unless otherwise provided by law. Hindi na para magkaroon ng amyenda, hindi na kailangan ng tsatsa. Kaya iba talaga ang agenda ng mga gustong karoon ng charter change. Yung mga, siyempre, yung mga vloggers na iba, yun pa rin ang reason. Wala raw pumapasok na dahil sa 60-40, hindi totoo yun. Walang ganon. Kasi yung mga nag-commit kay Presidente Marcos sa kanyang mga travels wala namang hiningi siguro na alisin yung 60-40. Ang talagang dahilan kung kaya't wala ritong yung ating walang nag-i-invest dahil mahal ang ating kuryente. Pagkatapos iyon nga yung dahilan na maya-maya paiba-iba ang konstitusyon, paiba-iba, walang stabilidad, walang stability. Paano na lang kung ay biglang magpalit ng konstitusyon, mahirap magnegosyo ng ganun, nakakatakot. Lalo kung mag-martial law, baka sabihin i-sequester pa ng gobyerno. Actually, yung dating martial law na yun, na noong araw, yun ang nakasira talaga ng investment dito sa atin, na takot dahil sinisequester ng gobyerno. Dahil bago pa man noon, wala pang martial law, marami namang investor dito, marami namang pabrika, marami mga Pero ngayon, kahit
pabrika ng Aspili, wala tayo. Nagsipag-alisan na eh. Para raw tayong nagpapalit lang ng damit ng konstitusyon eh. Maya-maya palit ng konstitusyon, samantalang ang United States nga 16th century pa, hindi pa nagpalit ng konstitusyon hanggang ngayon eh. Wala. Kalukuhan yung mga biro mo kung mag-charter change 100 million na naman daw ang magagastos, baka sobra pa. Sabi ni, yan ang may sabi niya na si Enrile. Kaharap niya sina hindi, 40 million lang daw. Sabi niya, anong 40 million? Pa-abroad na yan. Mapapigilan ba lahat? Mag-abroad pagkatapos para mag-reset sa ibang bansa. Natatawa na lang si Robin Padilla nakaharap niya. Napanood ko yung sa discussion nila eh. Hanggang dito na lamang.